The best thing that we can do in this fellowship is to have the Word of God. That's the reason why we do fellowship, is because as a Christian, no, it is it is the part of our spiritual life and spiritual growth that we need this fellowship. At the same time, we need the Word of God. So this afternoon, no, before we proceed to many things, no, na gagawin po natin, no, let's give this precious time sa Panginoon, no, in His Word. Now, if you heard a while ago our scripture reading, makikita po sa Acts chapter 2, no, verses 42 down to 47. So that is the passage that we're going to ponder this afternoon, because it is suitable to our time and fellowship. Now, when we're speaking of fellowship, no, it is a vital part of Christianity. No, very important yan sa atin. Kaya we decided to have this fellowship, especially this first day of the year. No, kung sa mga Chinese pa bonus or lucky charm. No, you start the day, the year, no, and a precious time with God and with God's people. Di man tayo naniniwala sa luck, but we believe that now when we seek God first, no, God will bless us. No, this is the best time that we can have. No, and also the best time for us because it's holiday. No, kaya po tayo nag-gather dito. And this fellowship or in this message that we're going to ponder, makikita po ninyo sa title. Kung wala po kayong ballpen, marami pong ballpen dyan. No, I reserve a ballpen for you. Alam ko na maraming wala o hindi makapagdala, no, kasi hindi man na-announce. So this message is about reconsider the beginning of the church. Now, reconsider the beginning of the church. So when we say the church, we are not talking about our local church. No, our own local church. But it is the Church of Jesus Christ. No? Hindi Iglesia ni Cristo. Yan, nagnarili yun. But the church or the body of the Lord Jesus Christ. No, na ito po ay nag-start in the book of Acts chapter 2. Kung merong the birth of Jesus Christ, no, na sinelebrate last time o last month, meron ding the birth of the church. No, pinanganak o nag-start ang church. So, in Acts chapter 2, that is the beginning, or we can say the birth of the church. Because Jesus Christ, no, when He said, upon this rock I will build my church. He's referring to the church, the body of Christ. We as Christians, no, we are the body of Christ. Hindi lang po tayo tinatawag na church as a local church, di ba? Yung minsan, nagagamit po ang word na punta ko sa church. No, that is a building, that is a place of worship. Commonly, na-understand po natin na ganyan. But technically, no, when we say the church, it's not the building, it's not the place, it's the people. Now, you and me, tayo po ang tinatawag na church. No, technically, biblically, and spiritually speaking, we are the church of Jesus Christ or the body of Jesus Christ. So in the Bible, no, makikita po natin ang pag-start ng church na dapat natin i-reconsider. Why? Because kung makikita po natin ngayon na most or na, if not all, no, na mga churches, marami or many churches, including maybe ourselves, di ba? That there are lots of struggles, there are lots of problems. And many churches sometimes nagkakaroon ng mga terrible problems na hindi na talaga makarecover. There was a church in Oklahoma na a small church, then they called the pastor, or there was a pastor that was called to that church, and he tried his best. Grabe yung kanyang effort to revive the church because the church is dying. The local church is dying. So, no matter how much effort he does to revive the church, and still the church is not
maybe hindi siya nag-grow o hindi talaga nare-revive. So, here comes the announcement. He made an announcement that this coming Sunday is the last day of the church because this church is dead. The local church. So, when the announcement was spread abroad and many people came for the last service of the church. And that service, there was a coffin, may kabaong sa harap. And after the eulogy, mga history of the church na sinabi ng pastor, then after that, after the message, so each one can come here and visit or in the coffin, they will pass by to the coffin and see the reason why this church dead. So what happened, everyone falling in line, passing to the casket, and when they saw at the front of the casket, they were embarrassed. Why? Because when they see in the front of the casket, they saw themselves. They saw their face. Because there was a mirror at the top of the casket. And then when they glanced on it, they saw their face. In other words, the reason why this church is dying or is dead because of you. Yun ang mga pwede or minsan ganun ang problema. Na ang problema, sometimes or many times is because of us. So that's why, as a Christian, we need to reconsider the first church, the beginning of the church, the early church, especially in the book of Acts. So book of Acts chapter 2, verses 42 and 43, that is the Pentecost. If you remember, the previous verses says that when Peter preached, there was 3,000 souls got saved. And then after that, nagkaroon po sila ng fellowship. Puntahan po natin if you have your Bibles with you, na binasa po natin kanina sa Acts chapter 2. Yan po ang the Pentecost in the beginning of the early church. So ano pong ginawa po nila dito? Or the question that we are going to answer in this message is, what are the things that we should reconsider from the beginning of the church? Ano ba dapat ang mga bagay na we need to reconsider or reflect or we need to realign ourselves in order for us that we can continue, we can grow, and we can be strengthened like the first or early church. So number one, makikita po natin dyan ang kanilang consistency and fellowship. Now, verse 42, chapter 3, verse 42, ano po sabi din kanina? They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So this is the consistency. Ang word na continued steadfastly. Hindi lang po yung, sige lang, simba. Punta ka lang ng church. Hindi lang ganon. But they devote themselves, steadfast. They have this passion for the fellowship or with the fellowship with the other believers. So, yan po ang word ng consistency, ibig sabihin, nagpapatuloy at tuloy-tuloy. Pag sinabi mo consistency, minsan nagkakaproblema man, pero nagpapatuloy pa rin. Di ba? Yan po ang consistency, hindi nag-ibig sabihin na basta, kung weather, or kung okay lang. Kasi alam nyo, church is, have a problem, or any church, every church. Lahat po ng mga churches may problema, wala pong perfecto. Tama? Wala pong, tawag nito, a church na talagang smooth. Although sabihin natin, may mga magagandang church, makikita natin. Pero may mga inner problem din yan. Lahat po ng church may problema kasi lahat po ng tao, o tayo ng mga tao, we are prone to do something or maybe to fail in some areas of our life. But the Bible says, and the Word of God says, na God wants us to be consistent. Magpatuloy sa fellowship. When we say fellowship, it is a time with your brethren, sa mga kapatiran po natin.
Kasi ang word na fellowship, minsan na-abuse na po yun. No? Marami na pong nagagamit na term na fellowship. Oh, basta nag-gather tayo, fellowship. You know what? You can make fellowship, but that is not a godly fellowship. Not a God-glorifying fellowship. Na fellowship lang, pero walang spiritual input. So in the New Testament, the first early believers, ano pong ginawa nila dito sa verse 42? Ano po yung fellowship nila dito? They continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship. Magkasama po yun. Na sa kanilang fellowship, they have this spiritual input. Ang apostles' doctrine, ibig sabihin teachings. Kaya po ang fellowship, dapat meron po tayong pag-aaral. No, pakikinig ng salita ng Diyos. Or maybe we can say na nag-sharing time. And this time, sa kanila, sa apostles' doctrine, these people, they have this time to fellowship in pondering God's Word. Yan po ang totoong fellowship. No, mayroon talagang spiritual input. O mayroong salita ng Diyos na pinag-aaralan, pinagbubulay-bulayan, or pinapakinggan. So yun po ang spiritual and healthy fellowship. And they were consistent in doing that. Kaya makikita din po natin yan later on in verse 46. And then sabi niya, not only they consistently fellowshipping in pondering God's Word, but secondly there we can say, fellowship in praying to God. Talagang nag-spend more time and time with sila sa kanilang pagpanalangin. By the way, when we say in prayers, ito pong sinasabi natin, prayer gathering. They pray for one another. They pray for the church. They pray for the ministry. They pray for the concern of the church or the believers. Yan po ang sinasabi natin na prayer meeting. Di ba? Nagpi-pray sila, sumasama sila sa panalangin. And that's the best time as well that we can have and we can do as a Christian, especially in fellowship. Nagpi-pray kayo together. Kaya sabi nila, di ba, the family that prays together stays together. Quotation yan ng ibang grupo. Pero there's a sense and there's a principle and truth to that. If a church is gathering and prays together, stays together. Kung nagpe-pray tayo sa isa't isa, talagang you would stay. Pray ka ng pray, hindi ka mag-stay. Hindi, wala sa isa yung pagpanalangin, di ba? So that is the fellowship that they experience and become consistent sa kanilang buhay. Although say, Pastor, bagong church yan. In fact, kung titingnan po natin, kung sa term pa lang, mega church ito. Can you imagine that 3,000 souls that day were saved? And they gathered. Di ba? They gathered. Kaya po as a Christian, we need to consider this. And thirdly, fellowship and praising God. In verse 46, tingnan po natin. And they continuing daily, that's the key word, continuing daily with one accord in the temple. Pastor, araw-araw pa nga sila nag-gather. Di ba? Sa temple. And ano pa? And breaking of bread from house to house, and did eat their meat with gladness and singleness of heart. And verse 47, praising God. Diba? Grabe ang kanilang passion, and dedication to praising God, to praise God, to worship Him. Kaya po sa ang church, ganun din dapat ang ating heart in passion that we are so excited to go to the church to worship. Are you excited every Sunday to go to church? O maybe, pagod na, parang kaya ko nang bumangon, parang napipilitan na lang. Bakit?
Kasi ikaw mag-special number. Ikaw doon ikaw yung usher, ikaw doon yung cook. No, ikaw magdala ng pagkain, ikaw yung may assignment, di ba? Kaya kailangan mo pupunta. Grabe talaga ang challenge, especially sa atin ng mga OFW, right? Araw-araw na, pagod ka na sa work, pagod ka na, tapos Sunday lang is your day off. Ayun lang yung time sana na makatulog ka ng mahaba. No? Pwede ka naman makatulog ng mahaba kasi late na yung worship. Right? Yung worship natin, 11 or 12 sa iba. Yung iba, maaga pa talaga. No? Kaya tayo, we can make ways makatulog. Kaya yung problema, pag ati ako bukas, mag-enjoy ako ngayon. Di ba? Mag-enjoy ako kung ano mang pinapanood na ano. Yun ang problema natin. But the point here that we must dedicate ourselves to be consistent in doing this because this is the first principle that we can see in the first church that God gave us or when the church was started. And this is also sinusunod din ito ng ibang mga churches. Kaya alam niyo po may mga churches na talagang grabe ang paglaki ng kanilang mga churches. Hindi na, of course, hindi naman lahat na malaking church okay kasi may mga prosperity gospel, maraming churches na malaki na hindi naman tama at maganda yung mga turo. Pero may mga churches talagang naging prosperous because they go back to this first principle of the early church. They devote themselves in pondering God's word, praying to God, and praising God. Kaya may mga notes ako dyan nilagay para at least may mabaon po tayo. Sa note po natin dyan, fellowship is one of the important aspects of Christian life and growth. You will never grow alone. Always remember that. You will never grow alone. Kasi may mga tao, ayoko na pumunta sa church, mag-online na lang ako, mag-live na lang. Yes, maybe you can ma-feed ka spiritually in that way, but you will never grow. Why? Because fellowship is commanded by God. It is the first principle of the Bible. In the Bible, na tayo po magkaroon talaga ng fellowship or another word, family church. Kaya isang Christian na walang family church, I don't think so siya mag-grow or I don't think so na may peace sa kanyang buhay as a Christian. You must have family, you must have fellowship. And then, that we need to consider and to commit ourselves to be consistent through our church. Kaya po tayo, we have churches or we have local church. We belong to a church. We must be consistent in spending time with other believers. Pastor, kasi ayoko sila makita. Basta hindi ako masaya. Yun yung problema, no? Pag hindi ka masaya. Sige na, patuloy ka lang. Especially, minsan may mga bagay na talagang mahirap i-reconcile. Pero, sige lang. Make fellowship lang. Just do what God wants you to do. It will help. It will help. And later on, lahat ng mga sinasabi niya awkward, whatever, mawawala yan. As we continue our fellowship. So secondly, not only we can see their consistency in fellowship, but also their compassion to fellow believers. Yung kanilang compassion, ang kanilang love to each other, to others especially. Ang kanilang devotion to help one another. Kaya po makikita po natin in verse 44 sa Acts chapter 2. Sabi dito sa 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Because of their devotion to fellowship, nagkaroon ng fear upon soul. Ibig sabihin, meron silang reverential fear. Meron po silang respect to each other. And meron po silang mga experiences, according to this,
And many wonders and signs were done by the apostles. Sino po yung mga nag-perform ng mga signs and wonders? Mga apostles. No, ano po yung mga wonders and signs dito? No, sa Bible? Healing. No, physical healing. Ano tawag ito? Casting demons, spiritual speaking in tongues. Ito po isa mga signs na sinasabi sa Book of Acts. In fact, yung Acts chapter 2, di ba? Meron diyang they speak or speak in tongues or speak in tongues. No, nagkaroon po sila ng different tongues, especially or language, when they preach the gospel. So signs din 'yon. Kaya after that, nagkaroon pa ng maraming signs na doon nakikita ang kanilang compassion with each other. So ano nangyari in verse 44? And all that believed were together, and keyword again, together, and had all things common. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng one mind, one heart. Pwede ba one mind pero not one heart? Pwede ba yon? Hindi pwede, no? Pwede man one heart pero not one mind. Pwede siguro, minsan one heart kayo pero yung mind nyo magkaiba. Yung mga ideas nyo siguro magkaiba pero yung heart nyo isa. Tama po ba? So, ganun yun eh. So, as a Christian, all these things have in common, and take note, verse 45. And sold their possessions and goods, and parted them all to all men, and as every man had need. So, ang nangyari, na ang may mga, meron, binenta nila ang kanilang mga possessions. Ano po bakit nangyari ito? Because kung maalala po natin, during the Pentecost, nung Acts chapter 2 na ito, marami pong mga tao pumunta sa lugar. Kasi nga, nag-celebrate ng feast. So maraming naligtas na mga foreign. Ibig sabihin, hindi sila nakatira doon. So maraming mga believers na, siyempre, iba doon nag-rent ng mga, ng hotel o whatever, mga inn, na talagang wala sila, nagstay sila doon. Kasi nga, Pentecost yun eh. Ang ginagawa ng mga Jew, nag-gather sila sa Pentecost time, then they will celebrate. Kaya maraming Christians doon, possible na makanakulangan ng budget or yung iba talagang mga walang-wala. So what they did, they sold their possession in goods and parted them to those who are in need. Ibig sabihin, number one, they considered one another. Kino-consider nila ang isa't isa. They become one. One or common, nag-unite sila, naging isa ang kanilang mindset, ang kanilang heart towards one another. They considered one another. Kaya alam niyo po sa Christian life, magkakaiba tayo minsan, di ba? Iba-iba yung principle natin minsan, iba-iba yung character o personalities. Pero you know what? As a Christian, we need to consider one another. Kung ano man yung kanyang ways na pagluluto, paglilinis, pabayaan mo na lang. Gawin mo lang yung sa'yo. So we need to consider one another kung ano mang differences natin as a Christian. Kung meron talaga, pastor, pasaway talaga yung pastor. Sige lang, ipag-pray natin. Kasi minsan, hindi na talaga mawawala yung pasaway eh. Meron mga tao talagang medyo pasaway, minsan, okay naman. Pero sige lang, let's consider one another. In another word, they cared for one another. And that's what they did. Yung may mga possessions, they sold it, and they parted it, they shared it. Kaya alam niyo po yung apostles, sila yung nag-manage ng kanilang resources. And they provided the needs of those who are in need. Kaya sa Christian life, isa yan sa mga responsibility natin as a church. Na talagang kung meron tayong nakikita na mga kapatiran na nangangailangan, we need to help. Pastor, parang ilang beses na na-help, wala pa rin. May mga ganun din tao minsan, kahit tulungan, wala pa rin, di pa rin nakaka-recover. Kasi nga, hindi din responsible. May mga ganun. Pero, what the Bible says and what God says, we need to care for one another as what they did. That as a first church or early church.
And also, they were committed for one another to what? In verse 46, balik po tayo. Now, they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Hindi lang po sila nag-gather in one setting, no, talagang marami sila, but they also gathered in a small place or small, we can say small group, house to house. Kaya ang fellowship, hindi lang po sa ganito na tayo nag-gather. Ang fellowship, hindi lang once in a blue moon, sabi ni Pastor kanina. No? Once in a year or something, no, pag-holiday. We must have fellowship in some time or other times. Especially as a church, as a Christian. Kaya we gather weekly, once a week, twice a week. Yung iba, thrice. Yung iba, maganda din araw-araw. So, Pastor, walang time. So be it. What matters most is, no, we have commitment to be a part or to be with each other, with believers. Do we have commitment? May commitment po ba tayo na mag-gather o mag-fellowship? Minsan yan, fellowship tayo, sige na lang, okay lang, dami kong ano, di ba, maganon yung minsan yung mga rason. You know what, if you are committed, you will, you will come and you will join the fellowship. Especially the fellowship, no, of believers or with other believers. And take note, in our note there, the greatest evidence of Christianity is compassion. Iyan pong pinakamalaki na evidence of ng Christianity, compassion toward others, as Jesus commanded us to love one another. No? Compassion yan. Kailangan magmahalan tayo. No, we need to love one another. Bahala na kung ano man nangyayari, kung ano man mangyari, basta nagmamahalan tayo. As a Christian, ha? Kasi iba naman yung, no, husband and wife, iba naman yung, di ba? As a Christian, we need to love one another, whatever will happen. Therefore, we must be consistent in loving and caring for one another as believers of Christ. Ang totoong Kristiyano, nagmamahal yan. Tama po ba? Yun po talaga ang isa sa mga ebidensya o pinakamalaki na ebidensya ng Christianity. Love or compassion with to others. And finally, we can see their commitment to fruitfulness. Ang kanilang commitment para magbunga sila. No, ang kanilang dedication na sila ay magkaroon ng mga bunga, hindi lang bunga sa kanilang ginagawa na kung physically, but bunga sa spiritual na aspects. So ano po nangyari dyan? No, sa verse 47. Ano po sabi sa verse 47? Because of their devotion, no, with each other, actually meron pa nga dyan sa verse 43, and fear came upon every soul. No, sa lahat nagkaroon ng fear, reverential fear. And then sabi dito sa verse 47, praising God and having favor with all people. Sino pong mga tao na yan? Having favor with all people, ibig sabihin ang kanilang mga testimony, ang kanilang image, naging maganda or favorable sa mga tao. And then ano po nangyari dyan? And the Lord added to the church daily such as should be saved. Araw-araw may binibigay o nagkakaroon ng mga naliligtas. Because of their dedication na talagang marami ang naligtas. Daily may dinadagdag ang Diyos. Pastor, ang Diyos nagdadagdag? Yes. And with our responsibility. Paano dinagdag ng Diyos ang mga souls na na-save?
Paano sila na-save? Of course, we can say, by showing the gospel through their life. Kaya di ba nung nakita ng mga tao na sila ay very committed, faithful with each other, loving one another, according to verse 47, having favor with all men. Nagkaroon sila ng pabor sa mga tao. Ibig sabihin, mga tao na bibless sa kanilang buhay, and marami ang naliligtas. Because they showed the gospel through their life. And secondly, not only that, but by sharing the gospel through their lips. Dahil sinishare nila yung gospel. Paano ang isang tao masave? Hindi sa yes, panalangin, pero kailangan niya makinig o marinig ang gospel. Ano po yung gospel? Jesus Christ. That He died, He rose from the grave, and He's the one who can save us. That's the gospel. That the people need to hear and to believe or accept to be saved. Kaya po yan po ang way of salvation, and that's the way that God blessed them and gave them more soul na na-save because of their commitment to fruitfulness. Are we committed to bear fruit? Are we committed to grow and bear fruit as Jesus Christ said? Meron po tayong heart na mag-grow tayo at makapag-share ng gospel, makapag-win ng soul para sa Panginoon? Do we have that? And final note, God wants us to produce lasting fruit as believers through soul winning or evangelism. Therefore, every Christian must take part in all kinds of church evangelism activity. Kaya yung plano dito natin na fellowship, pinag-usapan namin last time, yung isa sa mga purpose natin or plan natin dito is to invite some friends na hindi Christian. At during our reflection time, we can talk to them and share the gospel. And that's our purpose. One of the purposes natin dito. And hopefully, we can pursue that next time. Although we have also some friends that we need to talk to this time. So yan po ang dapat natin i-reconsider bilang church ngayon because of their example. Reconsider the beginning of the church. So here's our reflection from this. And we need to ask ourselves, how is your fellowship with other believers in your church? Kamusta ang time mo with your fellow believers in your church? Kasi magkaiba tayo ng churches. Meron tayong mga churches dito. Ano kamusta ang fellowship mo sa kanila? And do we express or apply the compassion of Jesus toward others? And paano natin ginagawa yun? Paano natin na-express ang compassion natin sa iba? And finally, are you participating or engaging to the ministry of the church in evangelism or sharing the gospel to others? Minsan ang problema natin pag let's go out mag-share distribution, bahala na. Yung iba tamad na lumabas. Problema po natin yun. Problema din namin yun. As a Christian, we need to work this out. We need to make ways to reach out more souls, especially in this place. Although ang hirap dito mag-reach out, right? Especially sa mga OFW, most especially lalaki. Ang hirap mag-reach out ng lalaki dito. Di ba? Kaya, given the fact na mostly ng mga churches, more on ladies. Pero it depends on God, how He will use you as we commit ourselves. May God bless us as we continue this fellowship, and may God guide us to do more things in this kind of fellowship next time. Shall we pray in closing in this message? Let's pray. Father, thank you so much for this reminder for us as a Christian, individually and as a church, O Lord. Thank you so much for giving us this example
of the early church, the first church, how you use them and how you guide them, as well as that we can learn from them. Bless us, O Lord, na makonsider po namin ang mga magagandang paraan na ginawa nila para kami din magkaroon ng spiritual growth and fruit in our Christian life and in our church life. Bless each one of us, O Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you and God bless po.